Kasi nakahanap ako ng verse na John verse 3, chapter 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whoever believes on Him should not perish but have everlasting life. So, yung nabasa ko yun, ako'y napaiyak. Kasi naalala ko si Jesus dun sa cross. Lahat ginawa niya upang ligtas tayo sa eternal death, eternal separation from God. Ginawa niya lahat. Pag iisip talaga natin mabuti si Jesus at ang ginawa niya, tayo mapapaiyak. Dahil ako, hindi ako sana ngayon dito dahil wala siya. Ewan ko kung yung araw yun ay mensahe sa akin ni Panginoong Jesucristo. Pero nung araw na yun, nagbago buhay ko. Hanggang ngayon ay nagpapasalamat ako. Dahil yung araw na yun, bumago buhay ko. Pinakita sa akin ang mga kasalanan ko na ginawa. Tapos yung mga panaginip ko, nag-iba na rin. Nung last week, ang panaginip ko, nasa simbahan ako, kasama ng aking mga kaibigan. So, tumingin ako sa bintana, nakita ko na ang mga ulap, parang hindi ulap, kundi usok. Ang usok nila nagbababa ng kidlat, tornado, malalakas. Tapos naisip ako, preach ko muna yung gospel sa aking mga nimamahal na kaibigan. Tapos yun, tumingin ako ulit sa labas. Pagkatapos ng preach ng gospel na yun, tumingin nga sa labas, wala na. Wala na yung kakaibang ulap na yun, mga kidlat. Tapos yung, pag hindi nyo maintindihan, ang simbahan ay si Jesus. At yung kakaibang ulap na yun ay si Satan at sa kamatayan. Si Jesus ang protection natin. Siya ang magdedepensa sa atin. Kasi Satan, andyan siya. Siya ay deceiver, the father of lies. Siya ang nag-deceive sa atin upang let us stray from the truth. Nilalet us stray tayo from the truth. Kaya tingnan nyo ng buti ang mundo kung ano nangyayari. Ang LA, ni God. At tingnan nyo ano nangyari ngayon sa kanila. Nasunog buong city, pati ang Hollywood sign tanggal. Ang mga famous people hindi na nire-respeto ang Panginoong Jesucristo. Parang tinuturing nila ang Panginoong Jesucristo na basura, na parang pwedeng tapunin lang at hindi na gamitin. Kaya po, respetuhin natin ang Panginoong Jesucristo dahil ginawa niya lahat para sa atin. Sabi nga sa verse, pasensya na kung hindi mo alala itong ano bang Matthew, mga ganun. Pero, if your faith was the size of a mustard seed, tell to a mountain, move here to there, and it will move mustard seed. This size can move mountains. Mountains. Yang bundok niyan, kayang galawin na ganong kaliit na faith. Kasi ang gusto lang ng Panginoong Kristo, ang puso natin at makita ang faith natin sa Kanya. Kaya nung araw na yun, nagbago buhay ko. Nag-start ako na preach ko muna ngayong gospel. Nagsimula muna sa YouTube. Nagawa ko ng account. Doon, nakita ko mga taong sabi, thank you, mga ganon. Jesus loves. At yung mga ganon, start ko rin sabihin katungkol kay Jesus sa aking mga kaibigan. Sa kanila mga kasalanan. Pero hindi ako nag-hate, kundi kasi nasabi ko lang sa kanila. Parang niwawarning ko lang sila at sinasabi na mahal sila ni Jesucristo. Ganon kamahal sa'yo ni Jesucristo. Pag di doubt nyo siya, doon ko lang mangyari. Pero ganon kayo kamahal. Pag tinignan niya lang ang cross, pag tingnan niya lang mabuti, makikita niyo ang pagmamahal niya. Kasi He is willing to die for you. Ganon ka kamahal. Kaya pag nasa-stress ka, o may suicide thoughts na pumunta sa'yo, si Satan, I rebuke him, si Satan,
Nilagay niya ang thought na yun sa utak mo upang patayin ang sarili mo. Ang katawan natin are the temple of Christ. Temple siya ng Christ. Dito siya nag-dwell sa atin. So, alam ko dito sa inyo ay mababait. Siguro nabigay niyo na iyong mga buhay, ni-trust niyo siya araw-araw. Binigay niyo will sa kanya araw-araw. Kasi gusto lang niya sa'yo sa tabi palagi. So, salamat sa pakakinig ninyo at praise Jesus.